tayo kasi, um, dinala tayo ni Marcos Jr. sa isang direksyon na kung saan mas lalo tayong naging bihag ng Estados Unidos. So ibig sabihin kung anumang mga policy na gusto nating gawin as it relates to our foreign relations, kinakailangan po na mayroong basbas ni Uncle Sam. So ganun po yung direksyon ng foreign policy na tinahak ni Marcos Jr. Dito lang ako sa issue naman po ng atin pong foreign policy, no, na alam natin independent foreign policy talaga sinasabi ng ating konstitusyon. Gaano kalaki po ang maitutulong nito sa ekonomiya kung ito talaga ang maipapairal po ng kasalukuyang gobyerno? Kasi kine-question kung independent ba talaga yung foreign policy natin o may kinikilingan. Pero sa sitwasyon po ngayon, napapabalita na hindi ka basta-basta makaka-import or makakaangkat ng langis mula sa Russia kasi nga may conflict sila with Estados Unidos. Yung mga ganyang mga hindrances po sa atin, gulo naman nila, away naman nila yan, wala naman tayong ano. At sa mga hinaharap po, Doc. Ganito kasi yan, Admar, ano? Tayo kasi, dinala tayo ni Marcos Jr. sa isang direksyon na kung saan mas lalo tayong naging bihag ng Estados Unidos. So ibig sabihin kung anumang mga policy na gusto nating gawin as it relates to our foreign relations, kinakailangan po na mayroong basbas ni Uncle Sam. So ganun po yung direksyon ng foreign policy na tinahak ni Marcos Jr. In contrast, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, tayo makipagkaibigan sa lahat at wala tayong kaaway. No? So ganun yung policy at kung ano yung polisiyang makikinabang ang mamamayang Pilipino, yun ang gagawin nating foreign policy. So, kagaganda ng buhay ng ordinaryo natin. Ayan, hindi ni Uncle Sam o ng Deep State o ano pa man, no? Kung sino man nakaupo sa White House. So yun yung polisiya na kinakailangan natin. Kasi kung titingnan talaga natin mga kababayan, yung foreign policy natin ngayon, hindi talaga siya tugma sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. And alam mo, Admar, itong gulo sa Middle East, no? If anything, bagamat hindi maganda ito sa mga ekonomiya ng mundo kung nangyayaring digmaan na ito. If there's anything here na positibo, which is napagtanto na siguro ni Marcos Jr. na kinakailangan na niyang lumapit sa China. So in fact, ditong nakaraang araw, no, may mga movement dyan na may mga pakikipag-usap, no, sa Chinese ambassador, naging mas malapit yung mga relasyon dahil nga dito sa nangyayaring digmaan na ito. So if there's anything positive with this war, I think it has kind of cooled down the relations. Kumbaga parang hindi ba, cool down is it's a wrong word, but mas pinainit, no? Naging mas warm yung relasyon nitong dalawang bansa. Kasi nga, kinakailangan din natin ng source ng energy, no? Kasi nga, barado ang Strait of Hormuz. So ang China, nagre-refine sila ng petroleum galing sa Russia halimbawa o sa iba't mga sources, pwede tayong bumili sa kanila ng refined petroleum, no? Galing sa China. Makakatulong yan sa atin. Pero speaking of China, Admar, ang aking basa dito is, if I'm the Chinese government, ako'y mag-iingat dito kay Marcos Jr. Kasi Marcos Jr. has a history of saying one thing and doing another. So parang budol. Parang budol. Budol talaga. Kasi kung ano yung sasabihin niya, hindi niya yung gagawin. So kagaya halimbawa ngayon, makikipagmabuti siya sa China, makikipagmabait siya sa China, and yet, nangyayari pa rin itong mga nangyayari itong gulo dito sa West Philippine Sea o sa South China Sea. He is being nice to China and yet he's poking China on the other. No? So kung ano yung sinasabi niya dito, iba yung ginagawa. Iba yung ginagawa ng kanang kamay, iba yung ginagawa ng kaliwang kamay. No? Ganyan yung nakikita ko dito kay Marcos Jr. So sa ganyang klaseng paraan ng pamamahala, I highly doubt if the Chinese will take him seriously. Sana naman din, ano? Kasi kung makakatulong ang China sa atin para magkaroon tayo ng mas murang source of energy sa ngayon, mas mabuti yan. But honestly, the Chinese should be very careful of him because of, his history of saying one thing and doing another at Admar. But sabi ko nga, as long as makakabuti ito para sa ordinaryong mamamayang Pilipino, no, tong approach na to ni Marcos, so be it, no, gawin na niya yan. But then again, he should not expect that the Chinese would be enthusiastic. I think the Chinese are forgiving din naman sila. They're Asians, they're like us.
These Asian people are generally forgiving people. After the many years of demonizing China and painting the Chinese as the enemy, now ngayon lalapit si Marcos Jr. sa China, no? So just put yourself on the other side. If you were the Chinese government, if you're China, how would you feel? After many years, no, you have this person demonizing you, and now because nagkakagulo, kailangan nila ng crudo, they come to us. Di ba? So, ang China naman mabait yan, no? Pero dapat magpakatotoo din tong si Marcos Jr. and we should not be surprised if the Chinese would take a very careful but yet pragmatic stance as they relate with Marcos Jr. Opo, dito naman po tayo lipat sa naging controversial din na mga bill shock ngayon sa Meralco po. Doc, gaano naman ito po na nakakaapekto sa ordinaryo mga Pilipino, doon sa mga taxpayer? Kasi nagtaka sila na pati pala yung mga tinutulungan ng gobyerno, akala natin tinutulungan ng gobyerno, yun pala, pinapasa lang pala doon sa mga mga consumer din, no? Lalo na yung sa mga lifeline, no, na tinatawag po nila, at iba pang mga bayarin. Pero ang rason naman po dito ng Meralco at saka ERC, sumusunod lang sila dito po sa batas. So ibig sabihin, hindi ba ito pinag-aralang mabuti? Doc, ano sa tingin niyo po, gaano kahalaga itong na ito, usapin po na ito na dapat once and for all masolusyonan po? Kasi matagal na nating naririnig ito. In fact, isa si Senador Rodante Marcoleta sa mga na nito noon pa nung nasa Congress, sa Kamara pa siya, hanggang ngayon nasa Senado po, kabilang na ito at nasabon niya siya kamakailan ang Meralco last time sa pagdinig po ng Senado. Alam mo, Admar, ito ay classic example ito ng tinatawag nating corporate greed, no? Pagkaganid ng mga korporasyon, kagaya halimbawa ng Meralco. So halimbawa yung inefficiency nila sa pagdidistribute ng kuryente ay ipinapasa nila yan sa mga consumer. Instead, dapat ini-internalize nila yung inefficiency na yan. So ibig sabihin ng internalization, Admar, is that silang mag-absorb ng inefficiency instead of passing it to the consumer. Bakit? Hindi naman kasalanan nung mga nasa subdivision, halimbawa na kung may mga nananakawang kuryente sa mga ibang lugar, bakit yung mga taga-subdivision ang magbabayad nun? O bakit yung mga ibang sektor ang magpapasa ng inefficiency ng Meralco? So kumbaga, ang nangyayari dito is kawalan ng, kumbaga, kahinaan ng batas, no, na para makorek itong sitwasyon na ito. And this gives us an opportunity to actually review the relevant laws sa kaso sa prangkisa ng Meralco, kasi franchise yan, Admar. No? So ibig sabihin nito is meron pa rin paraan para mabago yung batas. No? Yung mga batas na yan, hindi yan set in stone na kapag ka nasulat na yan, hindi na yan pwedeng mabago. Ang mga batas na yan ay pwedeng amyendahan. No? So yung nangyayari sa Meralco is corporate greed. In fact, Admar, Meralco posted historic highs in terms of profits. No? Kung yung kinikita ng Meralco ngayon ay posible na sa mga pinakamataas nila sa kasaysayan ito in terms of profits. And yet makikita natin na yung inefficiencies nila ay ipinapasa nila yan sa consumer. Hindi naman tama yun. So I think, and I agree with Senator Marcoleta dito, no? Definitely, na merong mga opportunities, no, para maamyendahan yung batas, para ma-internalize ng Meralco yung inefficiencies nila at hindi nila maipasa yan sa consumer. Kasi just imagine mga kababayan, no, kung hindi sa inyo maipasa yung mga nagbabayad sa Meralco, no, kung hindi sa inyo maipasa yung inefficiencies nila, bababa ang singil sa kuryente para sa inyo. And also, Adman, speaking of kuryente, napakamahal pa rin ang kuryente sa ating bansa. At the fact na mahal ang kuryente, that pushes investors away. And itong si Marcos Jr. hanggang ngayon, hindi pa rin niya ginagawa ng paraan para bumaba ang singil sa kuryente. Sinabi niya nung kampanya, gagawa siya ng mga paraan, mga pulisiya, programa, para maibaba ang presyo ng kuryente. And yet hanggang ngayon, ganyan pa rin at nakikita natin ang ginagawa ng Meralco sa ating mga mamamayan. So, ibig sabihin, definitely, meron pa rin opportunity para baguhin yung batas at singilin ninyo si Marcos Jr., mga kababayan. Nasaan na yung pinangako niyang murang kuryente na pagbaba ng presyo ng kuryente? Hanggang ngayon,
wala pa rin, hindi pa rin bumaba ang kuryente. Kaya nabanggit ko nga kanina, yan ay halimbawa yan na kung ano yung sinabi ni Marcos sa kaliwa, iba yung ginagawa sa kanan. O kung ano yung ginagawang kaliwang kamay, iba yung ginagawa ng kanang kamay. Hindi pa rin, hindi tugma. No? Madalit salita, pambubudol na naman yan. No? So, meron pa rin opportunity mga kababayan, no, para mabago yung batas, at thank goodness for senators like Senator Rodante Marcoleta na nakita niya yan na may paraan pa para maamyendahan yung batas para mas maibaba pa lalo ang presyo ng kuryente.